Hindi may kakaila na ang Pilipinas ay may napakaraming maipagmamalaking tanawin na karapat-dapat na dayuhin ng mga turista. Mula sa mga naggagandahang mga beach resorts hanggang sa mga makapigil hiningang tanawin na wala kang tulak kabigin. Subalit isa pa sa pinakasikat na tourist spot sa Pilipinas na dinarayo noon pa man ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa probinsya ng Bohol. Animoy mga higanteng bundok ng tsokolate na talaga namang pang postcard ang ganda. Subalit nagtataka ba kayo kung paanong nabuo ang Chocolate Hills sa Bohol? Likha ba ito ng kalikasan o ng kamay ng mga tao? Maaari din kayang likha ito ng mga engkanto noong unang panahon. Bakit nga ba ito nagiging kulay tsokolate gayong kulay berde naman talaga ito? Ang Chocolate Hills ang isa sa pangunahing atraksyon sa lalawigan ng Bohol. Tinatayang nasa humigit kumulang 1,268 pulutong na mga burol ang bumubuo sa Chocolate Hills. Nakakalat ang pinakamaraming burol sa bayan ng Carmen, Butuan at Sagbayan. Ilan din ang makikita sa bayan ng Bilar, Sierra Bullones at Valencia. Dito sa Pilipinas ay usong-uso ang mga kwentong bayan at isang alamat sa walang kupas na nagpapalawak sa ating mga imahinasyon mula pa noong ating kabataan. Bale itong nangyari. Alam ng marami ang kwento tungkol sa dalawang higanteng nagtapon ng putik sa lalawigan ng Bohol. Ang tanyag na alamat na ito ay galing sa salaysay ng mga sinaunang Boholano. Ipinamana ang alamat na ito sa pamamagitan ng pagkukwento, ngunit nagkaroon ng iba't ibang bersyon tungkol sa pinanggalingan ng Chocolate Hills. Kilala ng buong Bohol at halos ng buong Pilipinas ang tungkol sa dalawang higanteng gumawa ng kasalukuyang Chocolate Hills. Noong sinaunang panahon sa lalawigan ng Bohol, may isang malawak ngunit tuyong lupa. Tuwing tag-init, makikita ang napakaraming biyak at tuwing tag-ulan naman, napakaputika ng lupaing ito. Kung panahon naman para sa taniman, parang may nalatag na berdeng kumot na tinatakpan ng lupa. Isang araw, dalawang higante ang dumating sa isla sa magkabilang dulo. Ang higanteng nagmula sa hilaga at ang higanteng nagmula sa timog. Natakot ang mga naninirahan sa lupain na baka magkita at mag-away ang mga higante. Hanggang sa kasamaang palad, ito nga ang nangyari. Nagkasalubong ang dalawang higante at nag-away tungkol sa pag-aari ng lupaing iyon. Nais ng dalawang higante na angkinin ang lupa para sa sarili, ngunit lumipas ang oras at hindi pa tapos ang kanilang pag-aaway. Katatapos lang ng tagulan at maputik ang kinatatayo nila. Dahil sa matinding galit ng bawat isang higante, ay nagbato sila ng putik sa isa't isa hanggang nawalan sila ng lakas. Sa sobrang hina ng dalawa, parehong natumba at namatay ang mga higante. Marami ang nakasaksi sa pangyayaring ito at sila'y namangha sa mga burol na gawa sa putik na inihagis ng mga higante. Chocolate Hills ang tawag ng mga naninirahan doon sa mga burol at sila'y namuhay ng mapayapa. Ang ikalawang bersyon naman ay ang heolohikal na pagkakabuo nito. Mahalaga pa rin ang aktwal na siyentipikong paliwanag sa pagkakabuo ng burol. Ang heolohikal na teorya sa pagkakabuo ng mahiwagang Chocolate Hills ay resulta ng pagbabago ng panahon at pagkasira ng dagat apog o marine limestone. Ayon sa plaka na makikita sa viewing deck sa bayan ng Carmen, ang Chocolate Hills ay resulta ng pagkaagnas ng limestones o apog na umangat sa ibabaw ng lebel ng dagat at nabuo sa pamamagitan ng tectonic na mga proseso at naipababaw sa tumigas na putik. Isa pang teorya ang nagsasabing ang burol ay coral reefs na nabuo mula sa pagsabog pagkatapos ng heolohikal na pagkilos sa ilalim ng karagatan. Ang Chocolate Hills ay katangi-tangi sa mga pormasyon na tinatawag na conical quartz hills. Ayon sa mga heolohiya, ang Chocolate Hills ng Pilipinas ay galing pa sa Pliocene o Pleistocene Age. Ang bato ng mga burol ay marine limestone at mayroon ding fossils, corals, mollusk at algae. Pinagsama-sama ito at mga tubig galing sa ulan, lupa, sa mga ilog at sa paggalaw ng lupa. Ang pormasyon ng conical quartz hills ay nangyayari. Saan at paano man nabuo ang Chocolate Hills ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay mayroon tayong ganitong klaseng lugar na sa Pilipinas mo lamang matatagpuan. Nagiging kulay tsokolate ito sa panahon ng tag-araw at kulay luntian naman sa panahon ng tag-ulan. Kahit paulit-ulit man itong daanan ng mga kalamidad ay mananatili itong nakatayo at handang muling bumangon.